Kasunod ng anunsyong pagbibitiw, nilinaw ni outgoing DTI Secretary Alfredo Pascual na hindi madalian ang kanyang desisyon. Huling araw na niya sa ahensya ngayon pero wala pang anunsyo ang Malacanang kung sino ang papalit sa pwesto. Nakatutok si Bernadette Reyes. Sa huling araw ni Secretary Alfredo Fred Pascual bilang kalihim na Department of Trade and Industry o DTI, magkakasnod na official functions ang kanyang dinaluhan. Kabilang ang ceremonial signing ng mga kasunduan para sa e-commerce track at timbangan ng bayan project. Kahapon, inanunsyo ni Pascual ang kanyang pagbibitiw sa pwesto at babalik sa private sector. Sabi kanina ni Pascual, hindi madalian ang kanyang desisyon. I was very thankful to the President that he gave me the opportunity to at least spend over 2 years to do public service. And I'm very happy about the collective accomplishments that we were able to achieve. Finally decided that it's time for me to go back to where I was, to the private sector, and be able to spend more time with my family. My family is growing. You know, I have 10 grandchildren who are always looking for me. Sa mahigit 2 taong paninilbihan ni Secretary Pascual bilang kalihim ng DTI, marami na rin daw siyang nagawa para sa bansa. Kabilang na dito mga nakaplano ng bilyong-bilyong dolyar na mga investments. Anong mga expansion projects na kinumit sa amin ni Presidente nung presidential visits kami in some countries, yun halos lahat na-implement na eh. Malaki yung pipeline of projects na iiwan natin, na itutuloy ng DTI. Tapos sa consumer protection, marami tayong initiatives. I'm very proud of yung nakuha kong support when I presented the budget of DTI for the creation of a national enforcement task force. Sa ilalim ng kanyang panunungkulan, mahigit 118 million na uncertified products ang nakumpiska. Matagumpay ring napatigil ng kalihim ang pagbebenta ng mga vape products online para protektahan ng mga kabataan. Wala pang anunsyong Malacanang kung sino ang papalit kay Pascual bilang Trade Secretary. Kumpiyansa raw siya na sino mang papalit sa kanya ay maipagpapatuloy ang mga nasimulang plano at proyekto. Kabilang ang negosasyon sa mga free trade agreement, pagtatatag ng shared service facilities project para palakasin ang kakayanan lalo ng micro, small and medium enterprises at malikhaing Pinoy para palakasin ang creative industries sa bansa. Para sa GMA Integrated News, Bernadette Reyes, Nakatutok, 24 Oras.